Hey guys, alam niyo ba na Bini ang isa sa top commodity or product ng ABS-CBN for 2024? At sa bawat concert na gagawin ng Bini sa Araneta Coliseum ay kunikita ang management or ang ABS-CBN ng 100 million per night. Dawa, yung vlog ko today ay medyo napadali yung trabaho ko kasi babasahin ko lang sa inyo yung conversation ko with a good friend who is an unimpeachable source, a very reliable source who's close to people in ABS-CBN. At napag-usapan namin ngayong umaga about Bini, kung paano sila nagsimula, just how big Bini is, and yun na nga, I'll just read it to you. So sabi ko sa kanya ganito, teka lang, okay. Wait lang po, huwag po kayo mainip. Sorry. Turns out pala itong Bini, yung members ng Bini ay nagsimula na sa Star Hunt. At ang dati pangayatan nilang pangalan ay SHA Girls, SHA Girls, as in Star Hunt. I don't know what academy, siguro Star Hunt Academy Girls and Star Hunt Academy Boys for BGYO yata. Anyway, ito na yung usapan namin. Sabi ko, blank, yun yung pangalan niya. Ang credit ba ng pagbuo ng Bini goes to Johnny Manahan or Lauren Jogi? Sagot niya, Lauren Jogi. Star Hunt kasi sila. Sabi ko, lahat sila galing Star Hunt. Sabi niya, unang Star Hunt audition noong 2018 for PBB 8 and idol groups. Ganun pala, no? Sabi ko, you remember what year? Sabi niya, 2018. Actually, 2010 pag gusto ni Direk Lauren Jogi na magtayo ng girl group, bumuo ng girl group and boy group. Kaso magastos daw eh. Tapos di binibigyan ng contract ng Star Magic ang mga housemate ng PBB. Kaya nagkaroon ng Star Hunt for PBB and idol groups. Si Gwen at Sheena galing sa PBB 8. Okay, hindi ko kasi nasundan tong PBB na to eh. Sabi niya, when Direk Lauren became Star Magic head, napunta sa Star Magic ang Bini at BGYO. So from Star Hunt, kaya na-sign sa Star Magic. Ang tawag sa kanila dati, Star Hunt, tama ako, Star Hunt Academy Boys o SHA Boys and SHA Girls. 2021 nang nilaunch sila at tinawag na Bini at BGYO. Talaga? Akala ko ang tagal na silang tinatawag na Bini or BGYO. Noong 2021 lang pala. Lahat ng training sila under Star Hunt YouTube. Tapos, ito palang Star Hunt at PBB this year para sa idol groups din yan. Because of the success of Bini, ay itong PBB at Star Hunt, bubuo ulit pala ng bagong idol group. Okay kaya yun? Na, di ba naging issue yan sa mga singing contest na hindi pa man umaarangkada yung karera ng champion, ay may bago na namang champion. So, I don't know, sa kabilang banda naman kasi, there should always be an infusion of fresh blood sa industry para hindi ito mamatay. Anyway, itong Star Hunt at PBB this year para sa idol groups din yan, sabi niya. Sabi ko, ganun. Sabi niya, to be a housemate, idol group member, or Star Magic artist yung Star Hunt this year. Kaya super happy si Direk Lauren sa success ng Bini kasi matagal na niya yung pangarap at parating nare-reject dahil magastos nga. Parating nare-reject before yung pitch niya ni Lauren na magbuo ng idol group kasi nga magastos, ang daming members, bibihisa mo, ititrain mo, etc. When Bini came naman, di naman agad sumikat, di ba? At walang walang franchise when they came. So, sabi pa niya, okay. May mga nag-compute nga sa X, Twitter, na parang 100 millions ang kita ng Grand Biniverse per night. Imagine niyo sabi ko, oh my God, sabi niya. Kasi yung membership fee, kasi remember, yung tickets for the first 2 nights ay binili ng members ng website ng Bini, kaya nga hindi na nga nagkaroon ng public selling. Kasi bago pa isa publiko yung tickets, nabili na lahat, as in na sold out na lahat.
para maging member ka nung website na yun, may membership fee. Tapos, syempre, yung presyo pa ng ticket, yung soundcheck fee, yung merch pa, kaya umaabot ng 100 million per night. So, magkano kayang kita ng Bini, no? Anyway, yung nakaubos ay mga members ng Bini website. Magkano yung subscription noon? Sabi ko, magkano ba? 500 pesos? Sabi niya, 1,500. Oh my God! Ang laki nga talaga, ano? Sabi ko, shocked ako. Sabi niya, kaya top ABS product ang Bini. Ang mga kasama pala ng Bini ay, itong mga top ABS products ng Bini ay ng ABS, Batang Quiapo, Rewind, Linlang, and Bini. But take note, Bini lang yung hindi palabas, yung tao, at saka sa music. What an achievement, diba? Sabi nga nung kaibigan ko, grabe ang kita sa music. Kumbaga, with the right song lang talaga, you'll never know eh. Kaya labas ka lang ng labas. Which, ginawa nga ng Bini, di ba? I remember yung partner ko, when he played Na Na Na, even before pa dumating yung Pantropico and Salamin, gusto niya na yung Na Na Na. Sabi ko, sino ba yan? Sabi niya, Bini. Sabi ko, sino yun? And then, so ibig sabihin, even before may potential ng Bini, it was just a matter of picking the right songs. Na 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 started it all, na nakita ng Bini na kailangan yung dance songs nila may pagka-Pinoy. Hindi pwedeng global agad ang tunog or international. Global yung production, pero yung may kabit pa din sa Pinoy. So anyway, sabi nga nung kaibigan ko, with the right song, you'll never know eh. Kaya labas ka lang dapat ng labas. Top 2 artists na sa Spotify with most monthly listeners, ang Bini. Oo, top 3 si Maki, top 4 ang Bini, top 4 ang Bini pala. So, binanggit nga nung kaibigan ko na nakakalimutan na we're always focused on movies, when in fact, may pera din naman sa music at mas malaki pa nga kasi lagi namang mas madaling mag-market, mas madaling mag-record ng mas mura, pero ang balik halos kasing laki din ng movies. In fact, pinoint out niya na hindi mo ba napapansin na every week merong fan meet ng Korean actors or stars or celebrities dito sa Pilipinas, at every week kahit zero promotion or kahit baguhan pa lang yung artista na yun na Koreano, nagsosold out. So, iba kasi daw ang Gen Z and millennial market. Talagang gagasto sila. So, when they support you, kasi Gen X ako eh. So, when they support you, talagang all out. So, anyway, yun lang ang discussion natin with Bini ngayon. Next time, we'll talk about sino ba talaga ang father of P-pop. Kasi, recently, may mga developments, may mga lumabas, na parang hindi na lang ganun kadaling itukoy kung sino. But that's for next time. So, I hope you enjoyed our Bini chismisan this morning. And, papatay ko na. I hope to see you again next time. Bye-bye!